So, hello everyone. Ang ituturo ko ngayon is paano gumawa ng iPart. Meaning ng iPart is kapag binigyan kayo ng isang drawing and meron siyang isang variation pa ng isang part. Meaning, itong member 01, ito yung magiging mukha niya. And ito yung mga given dimensions, D1, D2, D3, and D4. And magva-vary naman itong member 02, iba naman yung dimension niya. So, kailangan natin magawa ito. So, to start, create new file, standard millimeter, of course. Yan. So, ang una kong gagawin is mag-start sketch ako dito. Ang ilalagay ko is line. Una, reference line bilang ating center line. Ang function na gagamitin ko pala ay yung revolve function para magawa tong shaft na to. So, setup ko lang. Ang ginawa ko pala, clinic ko tong center line kasi ito yung magiging reference line natin. Tapos, yung center line ito, i-align ko lang dito gamit tong constraint command. And also, ilalak ko siya para hindi na siya gumalak. Fix. Yan. So, start tayo. So, we have D1, which is 25mm. Ang gagawin natin una is itong member 01. So, gawa tayo ng 25mm. And then, i-align lang natin gamit tong constraints kung ano yung nababagay dito sa dalawa. Yan, yung center, hanapin natin, and then i-align natin dito. Yan, D1 yan. So, next, we have D2. Based sa drawing, yung diameter. Sa paggamit ng center line, ganito lang ang gagamitin natin. Ay, ang gagawin natin. So, dimension, or letter D, click nyo lang to. Tapos, click nyo tong center line. Ang gagawin ng center line, i-distribute nyo siya, parang i-mirror niya yung dimension from the other side. So, yan. Ang total value is 6 diameter. Yan, nag-distribute siya, meaning dito sa upper side, ang value niya is 3, pagkalahati. So next, we have this 3. Okay, pwede muna tayo mag-move sa D4 kasi ang sabi dito, square D4. Yan, meaning itong na to, gap, square D4. Meaning parang square shape yung gap na to. So, D4, 0.5. Gawa tayo dito na line. Dito. So, 0.5. Enter. Tapos, di ko muna ito gagawin 0.5. Kasi may gagawin tayong way. Tapos dito, tapos dito. Okay. Ang gagawin ko, ita-dimension ko lang to. Click ko dito. I-click ko. Tapos, click ko tong 0.5. Yan. Ngayon, naggawa na natin to. And next is, gagawin natin yung D3. Which is ito. Okay, ang D3 is 3mm. So, ang gagawin natin, ilalagay lang natin dito. Tapos, specify distance 3. Yan. Tapos, dito. Dapat pantay. So, kailangan, dapat nakapantay din to. Ito, naka-align din siya dito. Yan. Yan muna ang gagawin natin. Itong jumper, papakita ko na lang kung paano to gagawin. So next, ang gagawin natin is gawa tayo ng vertical na center line. Click ko lang, tapos dito, tapos dito. Yan, ang purpose is para ma-mirror natin itong ginawa natin sa kabila. Click ko lang to, tapos pag may hindi kayo na-select na part, just click control on your keyboard, tapos ito. And then, click mirror. Mirror line is this line. Then, click apply. And then, mami-mirror na siya sa kabila.
So, ang gagawin natin is revolve, finish sketch, and then we click revolve, select profile. The profile should be this 2, and then the axis should be this axis of rotation. So we will have full rotation, meaning 360 degrees. We click OK. So next, ito naman. For the final part, ang gagawin natin is itong 1 by 45 degree chamfer. Kailangan lang naman gawin is i-click tong chamfer dito, specify distance and angle. Distance will be 1, and then the angle will be 45 degrees. First, we click the face, and then we click the edge na kailangan nating i-chamfer. We click apply, and we also apply it to the other side. And apply. So, tapos na tayo dito sa first part, member 01. Ang gagawin naman natin dito is yung tawag dito. Ang gagawin naman natin is yung eye part. Para hindi na tayo gumawa ng panibago, babaguhin natin yung dimension and as well as itong values nito. Okay, start. So, i-modify muna natin yung mga pangalan ng mga nagamit natin. So, we have here D1, 25, yung ginamit natin kanina. D1, pangalanan din natin D1. Next, D2 is 6mm. Next is D3, yung ginamit nating 3mm. And next is yung D4. Yan. So, we click done. Okay. Na-set up na natin yung names. Ngayon, punta tayo sa manage. Sa manage, makikita nyo yung create eye part. Yan. Maglo-loading lang yan. Kung need natin i-arrange, gaya nito, D1, D2, D4. Click ko lang yung D4 dito, remove ko, tapos ibalik ko ulit. Yan. So, we click member. Pangalan nating member 01. Okay. Pag nag-prompt, okay lang. Click mo to, tapos insert row. Pangalan nating member 02. Okay. So, yung D1 niya is 26. D2 is 7. D3 is 4. And D4 is 0.2. Click OK, then magja-generate siya ng table dito. And then if we click this part, we have member 01 and member 02. Meaning, ito yung variation niya. Ito yung part na kung saan sa member 02, minodify natin yung mga dimensions nila. So, we double click this one. Okay. We can see na nagkaiba yung nila, naging output. Parang mas medyo lumiit yung gap dito. And as well as mas parang mas malaki siya tignan. Pero ito yung essence ng eye part na function sa Autodesk Inventor. So, yun lang.